So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Esther. At nandito na po tayo sa chapter 7 na kung saan ay makikita po natin na binitay, sabi dito si Haman, sa title ng chapter 7. So, sabi dito, si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. So, pagpapatuloy po natin yon, di ba, na nakita po natin na binigyan po ng parangal itong si Mordecai, at umuwi po itong si Haman na talagang disappointed, at nakita po natin na sinundo po siya doon po sa kanyang tahanan para dito sa pangalawang handaan na inihanda ni Reyna Esther. Sabi dito, habang sila'y nagiinuman, so laging ganun makikita natin sa mga handaan na may laging inuman itong dito sa pinag-aaralan po natin, no? Itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. So, hindi po nagbabago. Wait lang po mga kapatid. So, hindi po nagbabago yung offer nitong si Haring Xerxes kay Esther. Sabi niya, sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Verse 3, sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas. So dito i-reveal na nitong si Esther yung dahilan, 'di ba, kung bakit po siya lumapit sa hari. Gusto po niya na hilingin yung kaligtasan po nila, at ito ay hindi pa alam, 'di ba, ng hari, hindi pa alam ni Haring Xerxes, sapagkat lubos siyang nagtiwala dito po kay Haman na nag-report sa kanya na doon sa kaharian ay may mga enemy at kailangan silang i-eliminate, kailangan silang walain, at dahil nga doon po sa pagtitiwala nitong hari na ito kay Haman, maging yung pagdedesisyon, 'di ba, ay kanya nang ibinigay kay Haman, no? So sabi dito, sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. So walang kaalam-alam itong hari, ulitin po natin dito po sa plot na gagawin nitong si Haman. Alam niya na may mga alam ng hari na kailangan yung mga enemy, lahat naman ng mga kaaway kailangang walain, 'di ba, para hindi po sila magbigay ng problema doon sa kingdom. Alam niya, pero hindi niya alam kung sino yung mga personally, kung sino yung mga tribo na to, kung sino yung mga tao na ito, 'di ba, na i-execute nitong si Haman, no? Itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? So hindi makapaniwala itong hari na ito, no, na maging yung kanyang reyna, 'di ba, ay pinagplanuhan ng ganitong mga bagay, no? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman, no? So grabe lang siguro yung grabe lang yung tagpo po na ito, no? Just imagine na lang kung paano po ito, no? Sila lang yung nandun, 'di ba, si Haman at saka itong king, tapos si Reyna Esther, tapos bigla-bigla na ganito po yung sasabihin ng Reyna sa hari. At si Haman ay nangatog sa takot. Maintindihan natin, no? Nangatog sa takot sa harap ng hari at ng Reyna, no? Na ganito pagpaplanuhan mo ng masama, maging yung Reyna, at yung kanyang mga kababayan, no? Sabi dito, galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng
palasyo, no? Galit na galit. So we can just imagine na ito, pinagkatiwalaan ko itong tao na ito, tapos ang plano niya ay patayin itong reyna, 'di ba, na pinili, or itong reyna na alam mo yun, ipinalit doon sa dating reyna na si Basti, kumbaga makapangyarihan na ito, itong si Reyna Esther, pero pagpaplanuhan ni Haman ito. So grabe lang yung maintindihan natin yung pagtatraidor, di ba? Kapag tayo po ay trinaidor, masakit talaga yon, at makita natin na dito po sa galit nitong si Haring Xerxes, mas minabuti po niya, di ba, na sabi niya, tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Yung alam mo yun, yung lumayo muna siya dun sa scene na yon, whatever man yung, siguro ganito yung kanyang pamamaraan, di ba, para mag-isip ng maayos, or pwede rin na tumawag siya, 'di ba, ng mga guard na nandoon sa labas. Ano man po yung dahilan, basta tumindig siya at nagpunta, sabi dito, sa hardin ng palasyo, Naiwan naman si Haman at nagmamakaawa kay Reyna Esther, sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari, So kung tayo po siguro yung nasa katatayuan din ni Haman, grabing grabing takot, 'di ba, yung kasi alam niya yung posible, 'di ba, na mangyari sa ginawa po niya na ito, at maging siya man ay hindi niya alam na itong si Reyna Esther ay isa rin palang Hudyo, at hindi rin niya alam na ito ay may connection dito kay Mordecai, sapagkat napag-aralan natin, 'di ba, na inilihim po nila yung mga bagay po na ito, Nang magbalik ang hari, sabi dito, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Nakahiga. So hindi natin alam kung ano nang nangyari doon sa loob, maging itong account na ito, 'di ba? Kung sino man yung nagsulat nito ay hindi na niya nakita or nabantayan kung ano na po yung nangyari, 'di ba, sa loob. Sumaaring doon sa pagbebeg nitong si Haman, ay alam mo yun, kapag nagbebeg ka, 'di ba, ginagawa mo yung lahat ng paraan, 'di ba, para mapansin ka, or alam mo yun, yung talagang I don't know if you already experience it, 'di ba, yung talagang magmamakaawa ka, hahawakan mo yung tao, tapos tawag doon, yung itutulak ka, or hindi na natin alam yung nangyari, pero ganito yung naabutan ng hari, na itong si Haman ay nakadapa sa harap ng reyna, sabi dito, na nooy nakahiga. Grabe yung tagpo na yun, Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna, at sa loob pa naman ng aking pamamahay. So ganun po yung kanyang nakita, ayos nitong si Haman at ng reyna, kung kaya't ganun po yung kanyang nabanggit, Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman, maaring ganito po yung kanilang pamamaraan, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon, na tinatakpan po nila yung mukha ng kanila pong hinuhuli. Wait lang po, mga kapatid. Tuloy po natin. Pagkatapos, sabi dito, verse 9, sinabi ni Harbona, isa sa mga eunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai, sabi dito, na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22 kalahating metro, at naroon sa tabi ng kanyang
bahay. So, makita po natin, di ba mga kapatid, na yung plano pong masama nitong si Haman ay hindi po ito nagbunga, di ba, ng mabuti. Lahat naman ng pagplano ng masama, di ba, kahit ma-execute man po nila ito, ay lagi, di ba, na hindi po ito magbibigay ng kabutihan, no? Especially doon po sa planner. So, rest assured lang pala tayo talaga, 'di ba, lalong-lalo na kapag tayo po ay naglilingkod, 'di ba, sa Panginoon, na any plans, 'di ba, against us, ay hindi po ito magbibigay, 'di ba, ng kabutihan, no, doon po sa mga nagpaplano ng masama sa atin, no. Doon siya, sabi dito, doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari, no. So, sino ngayon yung ipapalit ng hari dito sa pwesto ni Haman? Napakahirap talagang napakahirap lang talagang magtiwala, 'di ba, sa tao, no, especially sa kahit sa mundo ng politika, 'di ba? Kahit sa ang area, kahit sa alam mo 'yon, sa mga kaibigan, sa kahit na anong klase, 'di ba, ng relationship, no? Especially sa mundong kinagagalawan po natin. Pero rest assured naman po tayo, 'di ba mga kapatid, na kapag sa Lord po tayo naglilingkod, no, ay bibigyan po niya tayo, 'di ba, ng mga tao na makakasama, na may the same passion as we, sa paglilingkod, no. So, sabi dito, ng araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman, nakaaway ng mga Hudyo, yun yung description po sa kanya, ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. So, lahat ng mga kayamanan, na meron po itong si Haman, ay binigay po kay kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari, sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. So, nandun po yung promotion, no? Nakita po natin yung promotion dito po kay Mordecai, at maging yung provision, 'di ba, yung wealth ay naidagdag po dito po kay Esther, at maging na rin dito po kay Mordecai, no. So yung position talaga, 'di ba, ay ibinibigay yan doon po sa mga tao na talagang gumagawa lang, 'di ba, ng mabuti, gumagawa ng mabuti at hindi nagpaplano, 'di ba, ng masama, no. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai, na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman, no. So yung mga singsing na pantatak, 'di ba, nung tayo po ay nag-trip doon po sa Jerusalem, nakita po natin na ang dami-daming klase ng mga pantatak na meron po sila, 'di ba, nung araw, no. Kumbaga ito yung pinaka nila, no, pinaka authority, 'di ba, na kapag meron nun, may seal na, kahit naman sa kapanahunan po na ito, na kapag nilagyan po ng seal, ibig sabihin nun, 'di ba, dumaan po siya sa tamang proseso, may authority yon, lalong-lalo na ito po ay galing sa hari, no. So naiintindihan po natin yung mga bagay po na ito, kasi nag-i-exist pa naman siya, no, magpasa hanggang ngayon. So grabe po yung promotion dito po kay Mordecai especially, at nakita natin na lahat ng mga meron po itong si Haman ay kinuha po sa kanya at ibinigay po dito po kay Reyna Esther. Kasi nga kahit nakalahati ng kingdom ng king, 'di ba, pwede niyang ibigay kung hihilingin po ito ni Esther, pero hindi po 'yon, 'di ba, hindi po 'yun yung ginawa nitong si Esther, pero binigyan pa rin po siya. Ibinigay yung lahat ng mga ari-arian, 'di ba, yung lahat ng mga kayamanan na meron po itong si Haman. So
kaawa-awa lang yung kanyang ano no, yung kanyang kinasapitan ano itong si Haman no. Minsan pang lumapit, sabi dito si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. So, akala natin tapos na yon, pero hindi pa pala. Ano? Kaya sabi dito, itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo, kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi. So yung decree na ginawa ay hindi na yun pwedeng bawiin pa. Ano, once na nayari na, naitatak na yung pantatak, 'di ba ng hari, ito ay magiging batas na at magkakaroon na ito, 'di ba, ng validity. Hindi na ito po pwedeng bawiin pa. Hindi na ito po pwedeng baguhin pa, 'di ba? Or kaya pawalan ng bisa, ano? So ganun po katindi yung mga batas nila na ginagawa sa kapanahunan na iyon. So grabe lang yung pagtitiwala lang talaga ni Haring Xerxes. Kahit naman sa kapanahunan na ito mga kapatid, kapag masyadong nagtiwala yung for example yung pangulo or yung leader doon sa kung sino man yung kanyang pagtitiwalaan, tapos gaganituhin siya, gagamitin yung kanyang pangalan, 'di ba, para sa paggawa, 'di ba, ng mga kabulastugan or sa paggawa ng hindi mabuti, 'di ba, ay hindi po ito makakaganda, especially sa hari, pero grabe yung kanyang pagtitiwala, 'di ba, na ibinigay, no? So sabi dito, sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, ang ari-arian ni Haman ay binigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo. Sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatatakan mo ng aking singsing. Sapagkat walang sino mang makakapagpawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari. So sinasabi niya dito kay Esther at saka kay Mordecai, pag-isipan niyong mabuti kung ano yung pwede ninyong gawin, kasi yung batas na nangyari na ay hindi na yun pwedeng baguhin. So isipin nyo, anong klaseng leader itong si Haring Xerxes? 'Di ba na alam mo yun, yung pag-isipan nyo ng mabuti, kayo na yung mag-isip kung ano yung gagawin ninyo, 'di ba? Syempre sa panig naman nila Esther at ni Mordecai, isipin talaga nilang mabuti kung ano ba yung makakabuti sa kanila. So pinagkatiwala na sa kanila, nandiyan na yung aking singsing, edi tatakan na ninyo kapag nakaisip na kayo. Ang cool lang talaga niya, 'di ba, na hari, no? Sabi dito, nang 23 araw ng 3 buwan, pinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at sa mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Grabe lang na. Sige, gumawa na sila ng mga sulat, 'di ba? Tatatakan na nila yung sulat na ito sa pantatak ng hari, no? Pagkatapos ipinadala sa mga tagahatid ng sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sino mang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Kasi maraming may ayaw sa mga Hudyo, 'di ba? Magpasa hanggang ngayon, ganyan pa rin yung problema. So kung dito binigay ni Haring Xerxes yung pahintulot na ipagtanggol po nila, 'di ba, yung kanilang sarili,
At kung titignan natin sa mga sitwasyon na meron ngayon, di ba, yung Israel, ay parang, di ba, sa international pinipressure sila na parang wala silang karapatan, di ba, na ipagtanggol yung kanilang sarili. Yung para bang stop mo na lang yung war, okay na lang na nagkandamatayan yung mga ilang libo, di ba, na mga Hudyo, hayaan na yung Hamas in power, hayaan na yung Hezbollah, di ba, in power. So ulitin nila yun. Buti pa itong itong hari na ito, di ba, na si Haring Xerxes, ay sabi niya, sige, yan yung gusto nyo, di ba, yan ang ibigay sa inyo, ipagtanggol ninyo yung inyong mga sarili, di ba, sa sino mang sasalakay sa inyo, no. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsaman ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng isang araw sa ika-13 at ika-12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na iyon laban sa kanilang mga kaaway. No? So may araw. Nagsiset sila ng araw para sa ganitong klase, di ba, ng pagtatanggol, no? So sabi dito, kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay kinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya sa buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang-masaya sila sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari. Nagpista sa tuwa ang mga Hudyo at sa buong kaharian, marami ang nagsasabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. No? So nagkabaliktad ngayon yung pangyayari, dahil itong si Mordecai ay naging alam mo yun, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Lalong-lalo na itong si Esther din, di ba, isang Hudyo at siya po yung reyna sa kaharian. No? So, nakita po natin dito, mga kapatid, na hindi naman ito one day lang, di ba, na nangyari or na magic lang, di ba, na ganito na kaagad yung kinahinatnan. Ang dami pong proseso nito, di ba, na kanila pong pinagdaanan, no? At magpasa hanggang sa kapanahunan po na ito, di ba, makikita po natin na yung mga ayaw, di ba, sa mga Hudyo, ang lagi po nilang ginagawa, di ba, nagpaplano po sila, di ba, ng masama sa mga lahi po na ito, no? At nawi-witness po natin, di ba, kahit sa kapanahunan po na ito, kahit sa araw po na ito, di ba, na kung saan ay mayroong terrorist attack, diyan po sa Mifrats, na sayang lang talaga yung buhay, grabe lang talaga yung ideology nila, mga ideolohiya nila, na kapag sila'y nakapatay, di ba, ng isang Hudyo, parang trophy nila yun, parang kayamanan nila yun, di ba? Pero sayang yung buhay. Alam mo yun, nasasayangan lang talaga ako sa buhay kahit sa mga nag-aaway-away, di ba? Doon sa ilang libo na po yung namatay sa war, Kasi mamamatay din naman lahat ng tao, di ba? Hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo, Sana ganun na lang na i-enjoy na lang yung buhay, di ba? Kasi mamamatay din naman lahat. Kung hindi man sa sakit, di ba? Sa karamdaman, sa disgrasya, di ba? May mga ganon na merong nang namamatay din na hindi na natulog lang, di ba? Tapos hindi na nagising. Ang iksi lang ng span ng buhay ng tao, di ba? Tapos sasayangin lang sa ganito, na mga terror activity, mga bombahan, di ba? Parang
ngayon natin nakikita, 'di ba, yung value ng buhay na ito. 'Di ba na kung titignan po natin ay napakasarap lang sanang manatili forever, 'di ba, sa mundo po na ito. Pero hindi kasi ganon, no? At nagpapasalamat tayo na merong isang lugar, 'di ba, na talagang prinamis ng Lord na ang buhay ay magtatagal na eternally, no, sa piling niya, no. So dito makikita po natin sa ating pong napag-aralan, 'di ba, na wala mang binanggit ng patungkol sa Panginoon, pero alam natin na ang Lord yung behind sa lahat, 'di ba, nang nangyari po, no, sa mga Hudyo, no, maging sa kapanahunan po na ito nila Esther, nila Mordecai. Nakita po natin yung preservation po, 'di ba, ng God, ano, sa kanila. Kasi importante yun na pagdating sa New Testament, makikita po natin na hindi po nawala yung lahi na ito kasi protektahan po ng God. Kasi kung hindi ito naisulat sa atin, tapos isinulat ito ng history, kasi talaga nandyan naman yung record, 'di ba, ng history, magkakaroon ng problema sa New Testament, no? Doon sa pagpapakilala ng ating Misaya, kasi sasabihin na paano nangyari yun, nawala nga sila, 'di ba? Pinagpapatay sila ni Haman, or ganito yung nangyari, 'di ba, sa kanila, nawala silang lahat. So magkakaroon ng problema 'yon. So may purpose kung bakit inilagay, 'di ba, yung book po na ito, kahit hindi siya nag-i-speak ng tungkol sa mga law ni Moses, 'di ba, tungkol sa God, pero yung preservation, 'di ba, ng lahi po na ito ay malaya po nating nakita. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at ita-type ko na lang po yung ating question. Sino po yung ating facilitator? Inay Nympha. Yan. Salamat po, Sister.